At ito yung ating mga materials and tools na gagamitin. Okay, ito yung ating convenience outlet, yung 3-gang convenience outlet. Ito naman yung ating mga tools, cutter, combination pliers, long nose pliers, flat screwdriver, Phillips screwdriver, at itong ating maliit na screwdriver na pwede nating tanggalin ng baliktaran. And then yung ating multi-tester at electrical tape. Ito yung ating convenience outlet or saksakan. So pwede natin tong baklasin. Ayan, so madali lang siya. Tanggalin nyo lang itong cover. Ayan, hihilayin nyo lang and then, okay. Next, tanggalin naman natin itong mga socket. So, gamit tayo ng flat screwdriver na maliit. Susungkitin lang natin sa gilid. Ayan, dahan-dahan lang sa pagsungkit para hindi mabasag yung ating kinalalagyan ng outlet. Ayan, susungkitin lang. Ayan, dahan-dahan lang. And then, pwede na natin ikabit. Okay, ilalagay lang natin, then press. Ayan. At ganito ang pag-assemble at disassemble ng convenience outlet. Madali lang siya, ayan. Ilagay lang natin. Okay, then press. Ayan. So, buo na ulit yung ating convenience outlet. So, ilagay na natin itong cover. Ayan. Ganun lang kadali ang pagbaklas at pagbalik ng convenience outlet. Simulan na natin ang pag-install. Kunin natin itong dalawang linya or dalawang wire. Ito yung line 1 at line 2 ng ating convenience outlet or saksakan. Paalala lang, bago tayo magsimula ng anumang any electrical works, siguraduhin naka-off ang ating main circuit breaker upang hindi tayo malagay sa panganib. Okay, kunin na natin itong convenience outlet. Tanggalin natin itong cover para komportable tayong mag-connect ng mga wire. At dito sa likod, maglalagay tayo ng wire dito, papunta dito. Okay? Wire dyan, papunta dyan. Next, dito, papunta dito. At dito rin, papunta naman dito. Ito yung linya ng line 1 at ito naman yung line 2. Kuha tayo ng wire at putulin natin ito ng maliit lang, yung sasakto lang sa ating convenience outlet. Okay, balatan na natin. So, keep safe. Make sure na nabalatan nyo na maayos ito. At 12 mm ang haba ng babalatan nating wire. So, malalaman nyo yan mamaya kung ano yung tinutukoy kong 12 mm. Okay, tapos na. I-insert na natin sa ating convenience outlet. Ayan. So, kunin na natin yung convenience outlet natin. Okay. Ito yung tinutukoy kong 12 mm. Ayan. Itong nakaukit na yan. So, babalatan nyo yung wire ng 12 mm. Ayan. So, pwede na natin siyang i-connect sa ating mga terminals ng convenience outlet. Ayan. Katulad nito. Okay. Ayan. So, ganyan lang kadali. Ayan, itulak lang natin ang ating combination pliers. Okay. Ganyan lang kasimple ang pag-connect ng wire sa ating convenience outlet. At kung ano yung ginawa natin nung una, yun din yung gagawin natin sa mga susunod. Same process lang hanggang sa mabuo natin ang mga connection ng ating convenience outlet. At tapos na itong ating unang linya. Next, ang susunod naman natin ay itong pangalawang linya.
Okay, last connection tayo. Dito, papunta dito. Itulak natin ng ating combination pliers and make sure na nakakonect ng maayos ang mga terminals na ating nilagay sa ating convenience outlet para walang ma-loose contact. At itong dalawang linya, ito, ayan, tsaka ito, i-connect natin dito at dito. Ngayon, ito naman ang ating babalatan, yung magkabilang dulo ng dalawang linya. 12mm din ang haba kapag binalatan natin ang magkabilang dulo ng dalawang linya. Okay, i-connect na natin. Ito yung line 1 at line 2. At huwag kayong malilito, dalawang linya lang naman ito. Pwede itong magkabaliktad. Again, make sure na nakakonect na maayos ang wire. Next, yung pangalawang linya, pwede nating ilagay dito o kaya dito. So, dalawang linya lang naman siya. Dapat sa lungat. So, dito natin siya ilagay para mas malayo doon sa naunang linya. Paalala lang, huwag nating i-connect ang line 1 at line 2. Dahil kapag nagkaroon ng koneksyon ang line 1 at line 2, ito ay magsho-short circuit or maaari itong sumabog. At ngayon, napasok na natin yung mga wire sa utility box. Pwede na natin itong tornilyuhin. Ilagay na natin itong cover. At ngayon, na-install na natin ang unang convenience outlet. Next, i-install na natin ang pangalawang convenience outlet natin. At kung ano man yung ginawa natin doon sa nauna, yun din ang gagawin natin dito sa pangalawa. Same process lang. Again, yung dalawang linya, pwede nating ilagay dito at dito. So, pwede ring magkatabi. Ayan. Dalawang linya lang naman yan. I-compress na natin yung mga wire at ipasok na natin sa loob.
And now, let's proceed to the last convenience outlet natin, itong pangatlo. Kung ano yung ginawa natin nung una at pangalawa, i-apply lang natin dito sa pangatlo. Again, sa pag-connect ng line 2, pwedeng dito sa katabi ng line 1 at pwede din dito. Using multi-tester, i-check na natin ang connection ng ating mga in-install na convenience outlet. So, itong range selector knob, iset natin sa ohm settings times 10. At i-check na natin ang bawat socket ng convenience outlet. Simulan natin sa line 1 at line 2. Okay? So, ganito. Ilalagay ko itong dalawang test probe. Pakitignan yung pointer ng multi-tester. Dapat hindi siya gagalaw. Okay, hindi gumalaw. So, ibig sabihin, line 1, line 2 to, hindi gumalaw, good connection tayo. So, pakitingnan na, yung pointer, ayan, hindi pa rin gumalaw. Dahil kapag gumalaw ang pointer, ito ay short circuit. Okay, next, yung buong line 1 naman. So, tingnan natin dito sa ating pointer. Dapat ito ay gagalaw. Ayun, gumalaw. Okay? So, pakitingnan ulit. Ayan, gumalaw. Ibig sabihin, isang connection lang siya. Kailangan may continuity, kaya gumalaw. Dahil kapag hindi gumalaw ang pointer, ibig sabihin nito may putol. Yung line 2 naman, gumalaw at gumalaw din. Next! Okay, punta tayo dito sa pangalawang convenience outlet natin. I-test na natin line 1, line 2. Ayan, hindi gumalaw. Pakitingnan yung pointer. Okay, hindi gumalaw yung line 1 at line 2. Ibig sabihin, good ang ating connection. Next, itong ating buong line 1, dapat gagalaw yung pointer. Ayun, gumalaw. Okay. Gumalaw din. Dito tayo sa line 2. Gumalaw siya. May continuity. At gumalaw din. Okay, proceed tayo sa pangatlong convenience outlet. Okay, paalala lang, kine-check natin itong ating convenience outlet nang naka-off yung ating main circuit breaker. So, wala itong power supply. So, i-check na natin itong last. Pakitignan yung pointer na multi-tester. Ayan, line 1, line 2. Okay, hindi gumalaw yung pointer. Hindi ulit gumalaw. Hindi ulit gumalaw. Next, yung buong line 1 dapat gagalaw. Ayun, gumalaw. May continuity. Ayan, gumalaw. Yung line 2. Okay, gumalaw din. At gumalaw siya. So, ibig sabihin, lahat ng ating convenience outlet ay good connection. Okay, voltage test na tayo. Pwede na natin i-on ang ating main circuit breaker at isaksak na natin itong electric fan. Kung gumagana yung ating mga convenience outlet. Okay, umandar yung electric fan. Next na socket naman, tingnan natin. Okay, gumagana pa rin. Good tayo. Next, yung pangatlo. Ayan, gumagana pa rin. So, ibig sabihin, yung ating in-install na convenience outlet ay good connection. Ito naman yung pangalawang convenience outlet. Okay, gumagana. Nice one. Next, yung pangalawa naman. Gumagana pa rin. At yung pangatlo naman, tingnan natin. Okay, gumagana lahat. Okay, punta tayo dun sa pangatlo. Sa pangatlong convenience outlet na i-install natin, eto. Okay, isaksak na natin yung electric fan dito sa unang socket.
Ayan, gumana yung electric fan. Next. Okay, gumana ulit. At yung pangatlo naman, okay, gumana pa rin. So, ibig sabihin, gumagana lahat yung ating convenience outlet na in-install. Congratulations! And that's all for today. Please click the subscribe button. Thanks for watching. See you on my next video. God bless. Thank you.